Eto nga mga guys, nandito tayo sa may Medical Arts Building ng St. Luke's Medical Center sa may Bonifacio Global City. O kung hindi pa kayo nakapunta mga guys, ay nako, super expensive itong hospital. Siyempre mga guys, maganda ang serbisyo kapag private hospital. Dito lang sa St. Luke's Medical Center, Bonifacio Global City. Alright. Well, maraming ano dito mga guys maraming mga pasyente pumupunta dito guys kasi alam nila siguradong magagamot ang kanilang mga sakit. That's why maraming mayayaman na pupunta dito mga guys. Yes, talagang medyo konting pagtsatsaga lamang dahil nga traffic itong lokasyon na ito. Ayan, St. Luke's sa Bonifacio Global City sa may Taguig, Philippines as always. So lalabas na tayo after dropping off our boss in Bonifacio Global City. Lalabas na tayo sa may 34th Street. 34th Street, oh! Just wait there, okay? You're blowing a horn while we're stuck here in traffic. Sir Carly Simons of Nova Scotia, Canada. It's heavy traffic here in 34th Street in Bonifacio Global City along the hospital drive in St. Luke's Medical Center. So ito ang lagay. Wag, hindi na to bago mga guys sa Bonifacio Global City sa may St. Luke's. Hindi na to bago ang traffic situation here. It's because always traffic. Dahil bukod dun sa maraming pumapasok sa St. Luke's Hospital, marami ring dumadaan palabas exit point going to 32nd all the way to Bonifacio Global City at the same time at palabas sila exit point sa may EDSA Makati and Makati Central Business District. So dito lahat ang pinaka access. That's why napakaraming mga motorista ang nandyan na dumadaan sa may 32nd, 34th and the rest of the street and the road in the Bonifacio Global City. And thank you for watching as always mga guys. Stay tuned always on my channel to discover different ideas, different informative ideas. I mean mga guys. Alright? So follow nyo lang mga guys ang aking pamamasyal lagi sa different areas. Metro Manila is composed of 16 cities and 1 municipality. Makati, Quezon, Maynila, Pasig, Mandaluyong, San Juan, Marikina, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, at nag-iisang Lone District, Pateros. Alright, kompleto yan ang ating 16 cities and 1 municipality. So kung hindi nyo pa alam mga guys, ayan, may nadampot na naman kayong panibagong ideas about 16 cities and 1 municipality. Siyempre, the most richest city in the whole Philippines and also in Metro Manila is Quezon City. Mga guys, in 3 consecutive years. Yan ay survey mga guys 3 consecutive years. Quezon City. Alright. So nasa 34th Street na tayo mga guys. Bonifacio Global City pa rin mga guys ang ating lokasyon dito sa may St. Luke's. So babaybay natin ang 34th para tayo makalabas na dito sa matraffic na lugar, matraffic na sitwasyon. Dahil along the way dyan sa may unahan ay meron na dyang what I call this traffic light. Ayan, traffic lights. Kaya traffic dahil ang mga palabas ng hospital ay nakakaharang dyan sa mga palabas or kapag ka sa stoplight doon dahil malaki ang volume dahil rush hour na pala. Ayan, rush hour na 4:11 in the afternoon. Kaya labasan ng mga nag-opisina, mga nagtatrabaho, ng ating mga kababayan na mga pumapasok sa trabaho at sila ilalabas na. At bibiyahin na naman papunta uwi sa kanilang bahay at makapaghugot na naman ng panibagong lakas. At kapag ka nakapag-recharge na, nakapagpahinga ay panibagong araw na naman kinabukasan, maghahanda na naman sa panibagong hamon ng pagkakataon at sa kanilang mga obligasyon sa araw-araw. Kaya mga guys, ang traffic talaga ay it's always the usual. Not only here in the Philippines but
in the whole entire world. Every rush hour is almost always traffic. So moving na tayo mga guys, pero wag tayo mag-expect na go motion tayo dahil napakarami ng volume ng masasakyan na palabas dyan sa may 30 second. So kapag kakonting move lang natin, in just a few seconds, mag-i-stop naman tayo. But then, wag po tayong mawala ng pag-asa, wag po tayong mainit ang ulo, stay cool lang po tayo at mag-relax. Dahil yun ay kung tayo nakapaghanda sa traffic, dahil kung expected na natin ay dapat hindi tayo magiging affected pagka tayo ay ma-traffic mga guys. Dapat talaga na maglaan tayo ng maraming oras sa ating pagbibiyahe dahil sa Metro Manila, lalo na sa mga mahihiyamang syudad, ay napaka-traffic talaga mga guys dahil sa dami ng volume. Sa dami ng volume, congested ang mga sasakyan, yan ay nagsisimbolo ng maganda ang ekonomiya ng ating bansa. Dahil ang ekonomiya ng bansa ay gumagalaw sa pamamagitan ng different transportation going around. It's because they have a lot of activity to perform. So yan, the St. Luke's Medical Center, Bonifacio, Global City. Have a good day mga guys, at as always, thank you for watching. Sir Kylie Simons of Nova Scotia, Canada, my friends in Nova Scotia, Canada. St. Luke's Medical Center. Have a great day everyone. Keep safe always. So ang lagi nating pinapaalala sa inyong lahat, ay gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Dahil ang ating buhay ay ginarantiya lamang o ipinahiram lamang sa atin. Kapag tayo mawawala at magiging memories na lang ang lahat-lahat ng bagay dito sa mundong ibabaw, serving people is serving God. Sa lahat ng mga Pilipino, wag po tayong sarili lang natin ang ating iniisip. Sarili lang natin para mabuhay tayo, makakain, wala na. Diba? Meron tayong obligasyon at tayo lumilingon dapat sa isang kasabihan. It is a duty for every Filipino to serve our country, all for the glory of God. Hindi na natin kailangan maging opisyal ng gobyerno. Hindi na natin kailangan na magiging sundalo, hindi natin kailangan maging pulis, hindi natin na kailangan maging isang profesional o maging isang mayaman na constituent ng isang bansang Pilipinas o mamamayan ng isang bansang Pilipinas, no? Kahit tayo ordinaryong Pilipino, meron tayong obligasyon na gumawa ng mabuti sa ating kapwa, no? At mapagsilbihan ang ating bansang minamahal, ang perlas ng silanganan, ang ating bayang minamahal, ang bansang Pilipinas. Have a great day. As always, until next time.